Pakinggan naman natin yung balita kung anong masasabi ni Bongbong Marcos o ng kanyang kampo patungkol dito sa pagbasura ng kanyang basurang impeachment. Nagpasalamat naman ang palasyo matapos ibasura ng komite ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Nagpasalamat ang Malacanang, palakpakan. Nagpasalamat ang Malacanang. Natatandaan niyo si Inday Sara noong dinismiss yung kanyang impeachment. Ano sabi ni Inday? Sayang, whether mag-push yan or hindi, ready na kami. We're ready for a bloodbath. Pero dito nagpapasalamat siya, thank you. Thank you, binigyan nyo na naman ako ng isang buong taon para abusuin ko yung pondo ng taong bayan. Tandaan ninyo sino-sino yung mga congressman na yan. Kung sino-sino yung mga congressman na yan na nag-dismiss na itong mga ni Bongbong. Tandaan nyo, putang ina ninyo, iboto nyo ulit yan sa mga distrito nyo Iboto nyo ulit yung mga yan. Putang ina nyo, tingnan ninyo, yung distrito ninyo, ang bubulok. Tingnan ninyo, yung mga politiko ninyo, ang yayaman. Tingnan ninyo kayo, may hirap pa rin. But anyway, sabi ng Malacanang, salamat sa kanyang mga abogado sa Kongreso dahil hindi na matutuloy ang kanyang impeachment. Marcel, nakarating na ba mismo sa Pangulo ang naging botohan sa Kamara? Yes, Gigi, pinagbigay alam na nga kay Pangulong Bongbong Marcos yung naging resulta nitong botohan tungkol doon sa kung sufficient nga ba in substance itong dalawang impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natuwa ang Pangulo dahil sa development na ito at sa naging boto ng mga mababatas dito sa impeachment complaint laban sa kanya. Mulat sa pool naman daw kasi ay tiwala ang Pangulo na walang merito, walang basihan para mapa-impeach siya mula sa Malacanang dahil una sa lahat, wala naman daw siyang nilalabag na anumang batas at wala raw siyang ginagawang masama para maging basihan para mapatalsik siya mula sa pwesto. Bagamat sinabi nga ng ilang kongresista na hindi pa maituturing na talagang naibasura ng tuluyan itong impeachment complaint laban sa Pangulo, sinabi ni Yuse Castro na tingin nila ay panahon na para mag-move forward dahil ang gusto daw ng Pangulo ngayon pagtuunan na ng pansin yung issue ng ekonomiya sa Pilipinas. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So maraming salamat po dyan. At sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Ano daw? Tutok ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya. Paano niya pa iangat yung ekonomiya? Tangina niyan, lubog na tayo. Hindi sasabihin ito. Ang inaangat na lang niyan yung amats niya ekonomiya, hindi na niyan kayang iangat. Ikaw naman, Claire Castro, naniniwala ka dyan? Ikaw kaya ka nasasampal move forward na daw. Tapos na kayong nakawan. Tapos na yung mga reklamo. Nakuha na nila yung pera. Move forward na. Ganyan lang ang ginagawa nila. Gagawa ng kabulastugan, hindi makakasuhan, move forward na. Tapos tayo naman, mga tanga, iboboto natin ulit. Tang ina niyan. Sige. Sabi ko sa inyo, kung ako lang, okay lang ako. Maayos ang buhay ko Paano kayo? Paano ikaw na nanonood dyan, na nagpapakahirap, nagkukudkud dyan sa ibang bansa? Tapos putang ina, yung pera mo, ninanakaw lang na itong mga ito. Paano ka na? Paano na kinabukasan ng anak mo? Na araw-araw, kabado ka kung may mangyayaring masama sa kanya dahil sa pagtaas ng krimen sa Pilipinas. Paano na? Paano na kung ang edukasyon sa Pilipinas ipababa ng pababa? Yung kalidad. Tapos, yung nagpapaaral ka pa. Paano na yan? Magiging tanga yung anak mo sa hinaharap. Sige, boto mo pa. At Maricel, nasubaybayan daw ba ng Pangulo ang pagdinig sa House Justice Committee? Well, Gigi, ang kwento ni Yuse Castro, hindi ito personal na napanood ni Pangulong Bongbong Marcos habang ginagawa yung deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi niya napanonoorin yan. Alam niya na yan. Tangina, sa laki ba naman ang inilagay niya sa mga yan? Di umano. Sa laki ng inilagay niya dyan, putsan, dami niyang abogado. Mantakin mo, 40? 40 yung bumoto na patayin yung impeachment complaint na yan. So, ganun karami abogado niya. Hindi lang yan, 300 yan dyan sa plenaryo. Inang yan. Tungkol sa kanyang impeachment dahil meron daw itong dinaluhan na isang private meeting, meron din daw siyang pinuntahan na isang event. Gayunman, sila na raw yung nagbigay impormasyon kay PBBM kung ano nga yung nangyari. Pero makikita naman daw na tiwala si PBBM na walang patutubuhan itong impeachment complaint. Wait, busy pala si BBM kita natin, busy pala si BBM,
Maglinis na imbornal. Utangin ng presidente yan. Ay, sorry. Oh, busy si BBM maglinis ng imbornal. Oh, anak ng tinapay. Trabaho ba presidente yan maglinis ng imbornal? Okay lang ina niya, paano mamayangat ang ekonomiya kung naglilinis ka ng imbornal? Anak ng tinapay, wala na ibang gagawa niyan. Kailangan puntahan yan, pasinayaan yan, yung mga paglilinis ng mga estero na yan. Wala ka talagang utak, utang ina. Walang iya talaga itong mga ito. Impeachment complaint. Kasi kung makikita natin, Gigi, wala rin namang inanunsyo ang Malacanang na bumuo na ng legal team ang Pangulo para panghawakan itong kaso na isinampa laban sa kanya. Of course, O, tingnan ninyo, sa kanila na mismo nang galing. Wala silang binuo na legal team para magtanggol sa kanila. Ibig sabihin, alam nila that this will not push through. Inday Sara, mulat-mula pa, ready na siya. Ready na yung kanyang impeachment defense team. Natuloy o hindi, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-aaral kung paano nila lulusutan ito. Kasi alam nila na somehow, lulusot yan. Haharapin nila yan. Pero ito si Bongbong, never siyang nagbuo ng legal team para depensahan siya. Bakit? Kasi alam niya, safe na safe siya. Alam niya yan na ang Congress hindi papayag na malibing siya dahil kasama sila eh. Sila gumawa ng krimen eh. Hindi ba? Pwede ba naman yun? Kasapakat ka sa krimen tapos yung leader ninyo sa yung leader ninyo kaya yung mga mamantika yung mga labi nyo. Dahil yung leader ninyo, magaling na leader eh. Ibinahagi niya sa inyo yung kayamanan eh. O ipakukulong niyo yan. Pag pinakulong niyo, nagsalita yan, dinadamay kayo. Di ba? So hindi sila nagbuo ng legal team kasi nga matindi na yung legal team nila. Ilang congressman yan. Magsisimula yan sa kongreso eh. Anak ng tinapay. Actually, yung mga insertion na yan, yung mga amendments na yan, mga kung ano-anong program appropriations na yan. Putangin na yan. Congress ang nag-a-approve niya. Congress ang naglalagay niyan eh. Sa dokumento, pipirmahan lang nito ni Bongbong. Bongbong mag-uutos, Congress ang gagawa, i-approve lang ni Bongbong. Kasimple-simple lang naman kay Bongbong. Wala naman, putangin na ninyo. Kung saan nyo ilagay yan, wala akong pakialam. Basta kailangan yung komisyon ko. 25 billion, sabi ni Saldi ko Yung komisyon ko, makuha ko. Wala akong pake kung paano nyo imamagic yan ha. Pipirmahan ko lang yan. Basta putangin na ninyo. Yung komisyon ko, ibigay nyo. Ganun lang naman yan eh. O hindi siya nagbuo ng legal team, alam niya na safe siya. Yan din, yung batikos ng ilang mga kritiko na kaya naman tiwala itong si PBBM pagdating dun sa impeachment cases laban sa kanya dahil puro mga kakampi niya yung mga miyembro ng House of Representatives. Pero pinabulaanan niya ng Malacanang, sinasabi nila hindi raw sinubukan na impluwensyahan ng Pangulo kung ano man yung mangyayari. Utangin na yan, may sinabi ba yung mga taga Malacanang na totoo? Wala ba sinabi totoo mga yan? Lahat naman ng pinagsasabi ng mga yan, puros kabalbalan eh. So sinong maniniwala na hindi nila inimpluwensyahan yung mga yan? Katulad nga na sinasabi ko sa inyo, Congress ang gagawa ng krimen, presidente pipirma. Tapos hati-hati na sila. Hati-hati na sila. Ganun yung tanongin mo presidente. Paano nangyari? Hindi ko alam. Basta may pera dito, okay ako dyan. Kung saan nila ilagay yan? Sa kabilang tenga, sa butas ng ilong, wala akong pake. Kung saan nila ilagay yung proyekto, basta ibigay nila sa akin yung pera tapos ang usapan. Yun lang naman yan eh. Dito sa proseso ng impeachment. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers. Inang mahina yan. Mahina ba yan? Hindi nga kayo nagpakita ng ebidensya eh. Kung pinag-usapan yung ebidensya, malalaman mo lang na mahina yung kaso pag yan nasa korte na. Oo, pag yan nasa korte na. Kung ano yung kasi ang lumalabas yan, itong Committee on Justice, sila yung parang piskal. Sila yung magsasabi whether aakyat to sa susunod na level o hindi. Pero diyan pa lang pinatay nila, hindi daw siya sufficient in substance sa laman. O bakit? Nakita nyo ba yung laman ng yung mga ebidensya? Binasa nyo na ba? Sa loob ng isang araw, matatapos mong basahin lahat yan? Maricel, kailan daw ulit magpapakita sa publiko o lalabas ng Malacanang ang Pangulo? Gigi, base doon sa media advisory na ibinigay sa atin ng Malacanang, merong aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos bukas dyan sa may San Juan at meron din siya dyan sa may Pasay. Parehong mangyayari yan bukas, araw ng Huwebes. Kung matutuloy ang pagdalo ni PBBM dyan sa dalawang events na yan, yan ang unang beses na magpapakita ang Pangulo sa publiko mula nang madiagnose siya ng diverticulitis. Noong nakaraang linggo, mahigit 1 week na kasi mula nang madiagnose siya at dalhin siya dyan sa St. Luke's Hospital at mula noon, puro mga events lamang. Yan, so diverticulitis na naman.
Ano pa mga balita natin? Lahat yan. Iano natin. Ipakita natin lahat yan para siksik, liglig, umaapaw ang ating araw ngayon. Oo, walang basbas ng Pangulo ang pagbasura. Ayaw ko na yan. O dito Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala